Sa pakiwari ko po maraming magkakagusto nitong ating lutuing manok ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Basta ang sabihin ko sa inyo kung anong paboritong parte ng manok ang gusto nyong lutuin, yun po ang piliin nyo o kung saan kayo makakamura. Sa huli naman magkakaigin yan Masarap, malinamnam, madali pang lutuin. Pakpak po ng manok ang ginamit ko at hinaluan ko ng isang kutsarang cornstarch. O ihalo po natin yan para lang hindi siya manikit mamaya kapag pinirito natin. Painit po tayo ng mantika, o mga 4 na kutsarang mantika yan. Mainit na yung mantika, ilagay na po natin itong ating manok. Alam nyo, dito po sa ulam na to talagang maigi kapag may kasamang balat at buto yung manok na gagamitin nyo Konting paminta, timplahan na po natin dito pa lang. Ito po ay 2 kutsarang patis, konti lang ilalagay ko para may timpla na. Maliban po sa patis, yung iba ang inilalagay po toyo. Takpan po natin, papupulahin po natin yan sandali. Kahit paano, bubuksan nyo sandali at paikutin nyo yung inyong manok at hindi lang yung isang parte ang pumula. Sige, diretso pa natin. Papulahin pa natin. Tignan ko nga. Okay. Ay, papupulahin ko pa. Pwede pa naman pumula ng konti Sige, diretso. Tignan natin. Ito po ay mga 7 minuto ko nang piniprito-prito. Okay na po sa akin to, mapula na. Matuyo na rin po yung dugo. Malasado na yung ating manok. Ilalagay ko na po ang sibuyas. Dadagdag ko po ang bawang. Luya. Maliliit lang po ang hiwa ko ng luya kasi may mga taong gusto yung lasa ng luya sa ulam pero ayaw nilang makagat. Ganun po ba kayo? Paano po kayong maghiwa ng luya at inihahalo nyo sa ulam nyo? Tipak-tipak po ba o maliliit lang ang hiwa? Takpan po natin yan. O 2 minuto ko pong niluto yung ating sibuyas at saka yung ating bawang at luya. Pangpakulay kung meron kayo. Isang maliit na carrot lang po ito at saka natin ilalagay itong ating yellow curry. Hindi naman kadamihan itong ating inilagay. Yung iba po kasi ayaw masyadong matapang ang manok sa curry. Yung iba naman gusto marami. O ito katamtaman lang po. Dito pa lang, amoy na yung bango ng curry Samahan na pa natin ng gata. Sasama ko na po yung gata. Isang lata po ito ng gata. Huwag na pong umime kung ayaw nyo maglagay ng asukal, basta ako yung naglagay ng katitik. Itotodo ko na po itong ating patis. So bale, 2 kutsarang patis ang inilagay natin dyan. Hahaluin ko po sandali. Hindi ko nalalagyan ng tubig. At masarsa po itong ating gagawin. Takpan po natin yan at pakuluin natin hanggang sa maluto na yung ating manok. Pagkatapos po ng mga 3-4 na minuto, syempre malasado na kanina yung ating manok, diba? So hindi na kinakailangan matagal lutuin. Idadagdag ko na po itong ating gulay. Gusto nyo ba pinya o gusto nyo broccoli? Bahala po kayo. Ito pa, siling berde po para maganda kulay. Haluin po natin yan. Kung sa pakiwari nyo po nalalaputan kayo, pwede nyo naman dagdagan ng tubig kung gusto nyo para may konting sabaw. Tatakpan ko po, hihinaan natin ang apoy ng bahagyang-bahagya na lang. Baka naman po kasi maluto ng todo yung ating gulay, sayang. O ganun lang, mga 1-2 minuto, okay na. Kung talagang kayo po palaging nanonood sa mga niluluto ko, mapapansin nyo po na kadalasan laging may kalakip na gulay ang mga niluluto ko. Para isang sandukan na lang. Merong laman, may gulay, may konting sabaw o sarsa. Sana po yung magustuhan nyo. Bueno, ang inihiling ko lang po naman sa inyo, kung nagugustuhan nyo ang mga pinanonood nyo, ang mga ulam na niluluto ko, matamis, kakanin, mag-comment po kayo ng konti at binabasa ko. Yun po ang nagmamotivate sa akin para magluto ng maganda. Ang idea naman sa inyo ko rin nakukuha Ayos po ba? O sa susunod ulit, Ron Bilaro!